Hello guys, mga mamis and friends, this is Mami Jollibee again at bibigyan ko naman kayo ng mga tips about sa freelancing. So, start na tayo. Anyway, bago pala tayo mag-start, disclaimer lang ulit. So, hindi ako expert sa mga bagay na to, pero ang bibigay ko lang sa inyo ay yung mga tips and experience ko bilang isang freelancer. So, syempre, may mga natutunan kayo dun sa video in the past few days about sa freelancing. So, ngayon, alam ko na ang iba sa inyo ay nag-try na or gusto na mag-try or mag-apply sa freelancing. Nabanggit ko na rin sa inyo yung iba't ibang platform kung saan kayo pwedeng mag-apply. So, bago kayo mag-apply, meron akong tips how to identify scammers on freelancing sites. So, napaka-importante na to. Syempre, hindi lang kayo basta-basta mag-apply dahil hindi natin maiwasan na hindi lamang po sa Facebook or sa pag-online selling may scammers. Yes, dito din po sa freelancing ay maraming scammers, lalo na po sa mga job postings. So, here are some tips to help you recognize and avoid potential scams. Number 1, vague job descriptions. Ito yung mga job descriptions na kulang-kulang. So, kulang ng project requirements, deliverables, payment terms, yan. So, yung scammers usually, generic lang yung nilalagay nila sa mga job post nila. Usually, example dyan ng job post nila, nakalagay ng lead generation, ganyan lang, data entry. So, usually maikli lang. Tapos mapapansin mo pa, sa isang job post, paulit-ulit sila. Usually, nakalagay lang dyan yung parang position na hinarap nila, administrative, VA, ganyan lang siya kaiksi. Unlike dun talaga sa mga valid na job posting. So, tandaan nyo, pag nag-apply kayo, dapat ang makikita nyo sa job post ay kompleto. Ano yung position, ano yung requirements, saan pwede mag-apply, magkano yung rate. Minsan nakalagay pa doon kung sino yung nag-job or sino nag-post ng job. Number 2, unrealistic payment offers. Usually, ito yung mga job post na sobrang laki ng offer. Pero pag mapapansin nyo doon sa position na hinahanap nila, parang hindi ganun yung usual rate ng hinahanap nila. For example, data entry, tapos nakalagay doon $10 per hour. It's a no-no. Actually, naka-experience ako nito sa online jobs PH. So, may contract pa siya. So, biruin mo, 60,000 daw a month yung sahod. Pero, nagtataka ako, walang interview. At isa pa, nakikipag-communicate lang sa akin si client through chat. May mga valid naman gano'n na hindi talaga ng interview, hindi na kailangan ng interview, minsan tanggap ka na. Pero gano'n na data entry tapos 60,000, parang nakakabahala naman, di ba? Isa pa sa mga halimbawa ng unrealistic payment offers, yung nanghihingi agad yung client ng parang fee initially. Kasi may rewards daw kapag ikaw ay nagbigay sa kanila ng parang ito yung payment mo na assurance sila na gagawin mo yung service nila. Kasi naman talaga dito sa freelancing may mga times naman talaga na tinatakasan talaga tayo ng mga client. May mga ganyan na paggagawan ng trabaho, pero at the end of ng project nyo, wala na siya, hindi siya pakita. Usually ganun. Pero parang wala pa naman ako na-experience na bihira rin na may mga sample na mismong freelancer naman yung nagloko doon sa client. May iba pa dyan sasabihin na, padadalan kita ng laptop, padadalan kita ng phone, pero kailangan mo munang magbayad ng shipping fee para mapadala sa'yo, it's a no-no yun. Tandaan natin, kaya nga tayo naghahanap ng trabaho para tayo magkaroon ng pera, hindi tayo yung para pagkapirahan. So, kapag siningil ka, run. Para ang hirap makahanap ng gano'n na masyadong too good to be true para bibigyan ka ng mga laptop tapos data entry ka lang. So, ayun yan. Number 3, poor communication. So, dito si client, parang ang hirap niyang kausap, mahirap makipag-communicate sa kanya kapag may mga questions ka regarding sa project na pinapagawa niya. Parang hindi siya ganun ka consistent sumagot sa mga tanong mo. Tapos parang uuto-utuin ka lang niya. So, pag meron kayong na-encounter na ganyan, na client, na parang tingin nyo, may something na mali sa pakikipag-communicate sa kanya, run. Usually kapag ganyan, lalo na sa Upwork, ang Upwork ko ay mahigpit. So, kailangan, kung saan nakipag-communicate si client, doon lang. Kaya kapag may client kayo sa Upwork na in-applyan, tapos nireplyan niya kayo at sinabi niya na dito tayo mag-usap sa kabilang, sa Messenger, sa Telegram, sa WhatsApp, takbuhan niya na. Hindi naman lahat, pero mostly ganun. Pero may client din ako before na nakuha ko siya sa Upwork, pero sa WhatsApp naman kami nagtuloy-tuloy. Para kasi, ang gusto niya mangyari, wala ng fee, wala ng cut. So, direct lang mapupunta sa akin yung binabayad niya. Tandaan, kapag totoo yung client, direct to the point na yan sa pakikipag-communicate. At alam niya yung mga do's and don'ts sa paghahanap ng freelancer. Number 4, request for upfront payments. Ito ay parang same lang din sa number 2. So, maging alert tayo dito kapag merong, kagaya ng discuss ko kanina sa number 2, pag merong pinapagawa sa'yo kasi client regarding sa bibigay ng payment sa kanila agad kahit hindi ka pa nagtatrabaho.
Minsan nangihingi sila ng fee para sa training materials ko, no? Iti-train daw muna nila kayo, kahit wala kayong experience, tanggap na daw kayo. O di kaya naman bayad nyo daw yun sa software nila. Or kailangan nyo ng bayaran sila para doon sa ma-extend yung project nila sa inyo. Kasi yung mga totoong client, hindi sila nagpapabayad. Totoo yan. Dahil ako ngayon, experience ko sa online arbitrage, yung second client ko ngayon, tinatrain niya ako, tapos ako pa yung binabayaran niya. So, maging aware tayo dito. Pag nagpapabayad, run. Number 5, pressure to accept offers quickly. So, kalimitan ganito, itong mga scammer na to talaga mamadaliin nila kayo para tanggapin nyo yung offer nila. Kahit minsan wala silang contract o kaya may kontrata nga pinapamadali naman sa'yo na pirmahan yun. Kahit hindi pa nila dinidiscuss sa'yo yung buong project o yung tungkol sa trabaho. So, tandaan natin, lahat ng binibigay sa atin, kailangan natin basahin at unawain bago tayo umuo. Kailangan natin i-evaluate lahat ng opportunity na binibigay sa atin kasi mahirap na pag tayo ang na-scam. So, ayun lang para sa part 2 tungkol dito sa identify na scammer sa mga freelancing sites. Abangan nyo yung susunod kong video. So, pakifollow na lang ako para sa mga freelancing tips. Bye-bye!